Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin siyempre yung mga nandun sa ibayong dagat. Ano pa man ang oras na meron kayo ngayon dyan, sana masaya at healthy kayong datnan ng video ko para mapanood ninyong buo. Siyempre, shout out sa mga subscriber ko at saka yung mga viewer na hindi pa nakaka-subscribe. Yung mga viewer na laging nanonood pero hindi pa nakaka-subscribe. Sana mag-subscribe na kayo. At syempre, hindi ko makakalimutan ang mga sharer at saka yung mga nagla-like ng video ko at nagko-comment, nagtatanong, nag-a-appreciate sa mga ginagawa kong content. Shout out din sa inyo at salamat ng marami sa inyong lahat. Syempre, hindi lang itong channel ko ang matutulungan, no? Pero yung mga tao na makakapanood dun sa isinishare ninyo ay pwedeng sila ay isa sa mga merong mga tanong dun sa sagot ng mga nanandun sa mga content ko. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang tungkol sa Rhode Island Red. Pero syempre, no, nasa ano pa rin tayo, nasa itlog negosyo. Negosyong itlog pa rin tayo at negosyong poultry farming. Pero ngayon ang topic natin ay sa dual purpose tayo, dual purpose breed. At ang Rhode Island Red ay alam naman natin na ito ay dual purpose, no? Pwede mong gawin, mag-alaga ka ng Rhode Island Red at magpapaitlog ka. Pwede naman. At ito ay advisable, no? Dun sa mga lugar na kagaya dito sa amin. Dito sa amin talaga halos wala akong makitang nag-aalaga ng puti, na yung mga dekalb, H&N, Lowman, mga ganyan na yung malalaking farm. Meron siguro pero hindi ko alam kung saan yon, hindi ko alam. Pero may mga kasi lahat ng mga tinatanungan ko ang pinanggagalingan ng ng itlog na paninda nila ay sa Difon Quirino, sa Isabela, mga ganyan. So kahit pumunta ako doon sa Madela, nagtanong ako doon sa mga market vendors doon, nanggagaling sa Isabela ang kanilang supply. Sa Cabarrugis, Quirino, ganun din. Pero meron na tanungan ako na isa dito sa Quirino, pero medyo malayo yung lugar dito sa amin. Ganon. So ang malapit dito sa amin, may mga yung nag-alaga ng Rhode Island Red na pure breed talaga. At para kung titingnan niyo yung Rhode Island Red kasi mga hindi ko master pa yung mga pero at least nakapag-umpisa ako, nakita ko na friendly talaga. Nagtatry muna ako para at least kung ganyan kasi di ba? Pag mamamaster mo na o di magdagdag ka. So itong Rhode Island Red kasi first time kong hands-on ako na mag-alaga ng Rhode Island Red. Ganon. Yung mga native chicken madali na lang yan Hands-on ako din. Ganon. Pero yung Rhode Island Red kasi alam nyo, ma-friendly sila pero wag mo lang daw hawak-hawakan ng yung palagi-palagi, lalo na yung tandang. Ang kwento sa akin ng nag-aalaga diyan sa malapit sa amin. Sabi niya, nanunuka rin daw. Sabi ko, tinanggal ko yung yung native chicken ko na talagang as in sinasabong ako, tinutuka ako. So far naman yung RIR na inilagay ko dun sa breeding pen 2, hindi pa naman ako sinasabong, bata pa. Pero nag-uumpi-umpisa na siyang, kanina tinuka yung yung binti ko, pero sana lambing lang niya yun. In short, yung RIR, so friendly, tapos medyo lang daw, at saka hindi sila aggressive, pero nagiging aggressive lang yung mga tandang daw kung may mga maliliit, matatapang sila sa mga maliliit na mga kasama nilang kiti. Pag may nakasama sila mga maliliit na manok. Kaya, mas recommended kung dito ka sa province na wala kang mabilhan ng mga puting yung mga breed na white breed for egg production. Piliin mo ang Rhode Island Red. May mas mataas pa naman din yung Australorp, mas mataas ang itlog niya. Nakakapangitlog daw yun. Hindi ko pa na-try na pero daw, nabasa ko kasi sa mga proven 364 daw hanggang 364 eggs daw in a year ang naiitlog nila. So parang araw-araw talaga walang pahinga. Pero yun. At tungkol naman sa presyo ng Rhode Island Red. Nag-research ako. Ang presyo ng RIR ay dito sa atin ay as of 2023 yun na
700 yung ano yung ready to lay, no, 700 to 1,000 ganon. So ang yung mga binili kong ready to lay naman, pinatawaran ako. Nung una bumili ako 700 isa. So per head, no. Tapos yung second na bili ko na binigay na sa akin na ano 600 per head. Kaunti pa lang yun. Pero pagka may ano ulit ako, kulungan akong magawa. Kasi ngayon gagawa ako ng ano, naka-ready yung mga kahoy at saka yung ano screen, yung basta yung may mga materials na nagagawin kong ano laying cage nila. Ako ang gagawa. Pero sa ngayon nakaano lang sila. Nakalagay lang sila diyan sa growing pen na nakalupa sila pero confined at hindi pag namumula-mula na yung mga pisngi nila kaya nagre-ready ako ng iitlogan nila kasi mahirap yung mangingitlog sila diyan sa lupa. Baka matapakan, masira yung itlog, sayang, di ba? So magre-ready ako pero as usual ako pa rin ang gagawa, akong karpintero. Lahat all around ako, no. Ako ang karpintero, ako ang para dito yung poultry woman, ako ang tagapakain, tagalinis, lahat, laborer ako. Oo, ako na rin ang vet. Oo, syempre. Ganon. Kasi ano lang naman yan backyard. So, anong gagawin mo, 'di ba? Kaya mahirap din yung ano, may AIDS na hindi kumikilos. So para dun sa mga nagpaplano na mag-umpisa no ng kahit na backyard poultry farm nila, at plano nyong mag egg production at mag meat production, magandang alagaan ang Rhode Island Red kasi ito yung isa sa pinakamagandang alagaan na dual purpose breed. Siyempre meron pa ring isa no yung Black Australorp, pero ito yung popular dito sa probinsya, no, yung Rhode Island Red. Sabi nila sensitive pero sa experience ko naman ay tingin ko hindi naman. Pero ewan ko lang dahil naka-confine siguro yung mga manok ko, no. At ang Rhode Island Red maganda for egg production at saka for meat production. Kasi kung egg production, nakakapangitlog ito ng 310 in a year. At sa isang linggo, ang bawat manok, no, bawat layer, nakakapangitlog yan ng 5 to 7 eggs. Siyempre, yung mga sinasabi kong ito, ni-research ko muna. Kasi yung mga Rhode Island Red ko, hindi pa nangitlog. Mga ano pa lang, ready to lay pullet pa lang sila. At nag-ano pa lang sila, yung nag-start pala silang natutunog-tunog, yung kakakak, mga ganon. Namumula na yung pisngi nila. Kasi 4 months mahigit ng konti. So, malapit na siguro yan. Kasi naman, ang pangingitlog ng Rhode Island Red ay mag-o-onset ng laying ang mga yan between, no, doon sa 16 weeks to 20 weeks. So, nandun sa 16, 17, 18, 19, 20. Mga ganon. So, pero yung iba, meron akong napanood at saka 6 months, no, bago daw ng itlog yung nung 6 months, yun yung first drop ng egg niya. Tapos kahit dito sa naman, sa yung binilhan ko, sabi naman niya sa akin, 5 kalahati. Yung almost magsi 6 months na sila from kiti nung nangitlog yung kanila. Ganon. And ang maganda to, no, ang lifespan nila kasi 5 to 8 years. Mahaba, di ba? 5 to 8 years. Pero ang length ng production nila, yung productivity nila ay 3 to 4 years. So, syempre, alam naman natin na habang tumatanda ang mga layer, no, ay bumababa ang production. Pero yun ang ibig niyang sabihin, 3 to 4 years. So, pwedeng huminto na siya ng 3 taon, pwedeng hindi naman humihinto. Kasi hindi naman nawawala actually on the base yung mga itlog nila kahit ikal mo yun eh. So, pwedeng bumaba na nang hindi ka nakikita, no, ng yung production nila within 3 years or 4 years. Ganon, yun ang ibig sabihin nun. So, magandang alagaan ito talaga, no? Kasi isa pa na characteristics nila ay friendly. Friendly ang RIR. Actually, hindi sila yung aggressive na manok. Ang sabi sa akin ng kasi medyo may
mabait sila, pero may time daw na nagiging aggressive yung mga tandang, lalo na kung malate kang magpakain, late kang magbigay ng inumin sa kanila, at may mga kasama silang maliliit na manok. Siyempre, pagka ganyan, no, hindi mo talaga naman isasama ang maliliit, ano? Overall, ano sila, friendly talaga sila. At hindi sila yung aggressive na mga breed, no? Pagka tumingin ka ng kailangan pagka tumingin ka ng Rhode Island Red na bibilhin mo, titingnan mo yung puro. Kasi ang daming hindi natin alam kung crossbreed na yon o di ba? So pag pure kasi yung tuka nila parang ano ba yun yung kulay niya, parang mangitim na pula, parang ganon, parang dark brown or red ba yun. And then yung balahibo nila makikita mo pag dun sa parang rust ang kulay nila, rust to parang the dark ganon. At ang paa nila yun yellowish na malalaki yun. So ito pagka gusto mong mag-produce ng gusto mong mag-produce ng fryers or broilers, no, yung malalambot na yung mga bata pa na pwede mo nang ulamin, pwede silang alagaan. Oo, mabilis silang lumaki. Tapos yung itlog, yun nga, di araw-araw, di ba, almost sa isang linggo mayroon kang 5 itlog sa isang manok. May kung ilan yung population mo na kaya mong alagaan at hindi makakaistorbo naman sa mga malapit sa iyo, no? So, yun yung yung alagaan mo. So, sana may nagkaroon kayo ng idea dito sa video ito, at sana nag-iisip na mag-alaga ng ng manok, no? For gagawin pang negosyo, no? Ay maisipan ninyo ang Rhode Island Red na alagaan. At sana mag-subscribe kayo para sa mga susunod pang mga videos ay ma-notify kayo. At thank you. Sana pagpalain tayong lahat.